isang dating action star, naging makapangyarihang kongresista, anak ng isa sa pinakakontrobersyal na presidente ng Pilipinas, at ngayon biglang nawala sa politika. Ano nga ba ang nangyari kay Juan Miguel Mikey Arroyo? Bakit siya biglang natahimik? Ano ang totoong nangyari sa kanyang sakit? At totoo bang mas pinili na niyang iwan ang kapangyarihan para sa isang mas tahimik na buhay? Ipinanganak si Mikey sa isang pamilyang hindi mo pwedeng paghiwalayin sa kapangyarihan. Siya ang panganay na anak ng dating Pangulo ng Pilipinas na si Gloria Macapagal Arroyo, isang lider na kinilala bilang mahusay na ekonomista ngunit nabalot ng mga kontrobersya sa kanyang administrasyon. Ang kanyang ama naman ay si Jose Miguel Mike Arroyo, ang unang first gentleman ng bansa, isang personalidad na matagal ding naging sentro ng mga alegasyon ng impluensya at iskandalo sa gobyerno. Lumaki si Mikey sa paligid ng politika at kapangyarihan. Sa murang edad, sanay siyang makipag-usap sa mga leader, dumalo sa opisyal na kaganapan at obserbahan ang dynamics ng kapangyarihan. Ito ang nagbigay sa kanya ng malalim na pag-unawa sa kung paano gumagana ang politika sa Pilipinas. Bago siya tuluyang pumasok sa politika, sumubok muna siya sa showbiz noong huling bahagi ng dekada 90. Lumabas siya sa ilang pelikula kabilang Ang Mahal Kita, Kahit Sino Ka Pa, at sinubukang i-build up bilang action romantic leading man sa panahong iyon. Madalas siyang ibagay sa kilalang mga leading ladies at pinakita sa mga pelikula ang kombinasyon ng aksyon at drama. Nakilahok din siya sa ilang action films kung saan ginampanan niya ang mga karakter na may temang hustisya, paghihiganti at pakikipaglaban sa krimen, mga klasikong tema sa Filipino action cinema. May mga eksena siyang nangangailangan ng stunt work at fight choreography at pinaghirapan niyang matutunan ang mga ito sa kabila ng limitadong karanasan sa industriya. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Ngunit hindi naging madali ang kanyang pagpasok sa showbiz. Maraming kritiko ang nagsabing kulang sa lalim at natural na emosyon ang kanyang pag-arte. May mga nagsabi ring ang kanyang exposure ay produkto ng impluensya ng pamilya. Sa kabila nito may maliit na fanbase siya, lalo na sa mga probinsya. Unti-unti naging malinaw sa kanya na mas malakas ang tawag ng politika sa kanyang buhay, isang mundo na pamilyar sa kanya at mas may direktang impluensya. Noong 2001, isang malaking pagkakataon ang dumating. Ang taon na naging pangulo ang kanyang ina. Pinili niyang iwan ang showbiz at tahakin ang landas ng public service. Nanumpa bilang Pangulo si Vice President Gloria Arroyo matapos mapatalsik si President Joseph Estrada na inakusahan ng pandarambong. Tumakbo siya bilang Vice Governor ng Pampanga at nanalo. Mula roon tuloy-tuloy ang kanyang pag-angat. Naging congressman ng 2nd District ng Pampanga at kalaunan ay chairman pa ng House Committee on Energy. Sa loob ng maraming taon, isa siya sa mga pangunahing mukha ng kapangyarihan ng pamilya Arroyo sa kanilang balwarte. Sa lokal na antas, maraming proyekto ang naipatupad sa kanyang termino. Mga flood control initiatives, kalsada at tulay, scholarship programs at iba pang tulong para sa mahihirap. Ramdam ng kanyang distrito ang kanyang presensya bilang leader na madaling lapitan at may konkretong ginagawa para sa komunidad. Bukod sa mga infrastruktura, naging aktibo rin siya sa mga community programs. Naglaan siya ng pondo para sa sports development, livelihood programs at disaster response initiatives. Naging katuwang siya ng lokal na pamahalaan sa pagpapalakas ng edukasyon at suporta sa kabataan. Para sa maraming residente, si Mikey ay hindi lang politiko, isa rin siyang mentor at patron ng lokal na kabataan. Ngunit sa national level, ibang larawan ang lumabas. Isa sa pinakamalaking kontrobersya ay ang kanyang pagtakbo sa party list na Ang Galing Pinoy. Ang party list system ay nakalaan para sa marginalized sectors, pero siya isang milyonaryo at anak ng Pangulo, ang naging kinatawa ng mga security guard at tricycle drivers. Para sa marami, ito ay simbolo ng pagbaluktot sa sistema. May mga akusasyon din tungkol sa tax evasion, undeclared properties sa California, at biglang paglaki ng kanyang yaman.
Bagamat naakwit sa korte, nanatili ang mga duda sa mata ng publiko at kritiko. Sa kabila ng lahat, nanatiling malakas si Mikey sa Pampanga. Paulit-ulit siyang nanalo, patunay na para sa kanyang distrito, mas mahalaga ang konkretong proyekto kaysa sa mga pambansang issue. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagbago ang direksyon ng kanyang buhay. Noong 2022, hindi na siya muling tumakbo at pinili niyang magbigay daan sa pagbabalik ng kanyang ina sa Kongreso. Sa puntong iyon, nagsimulang mabawasan ang kanyang presensya sa politika. Pagkatapos dumating ang isang personal na pagsubok na hindi niya kontrolado. Noong March 2025, na-diagnose si Mikey ng stage 1 thyroid cancer at sumailalim sa 5 oras na operasyon upang tanggalin ang kanyang thyroid gland. Kasabay nito, ang kanyang ama ay may malubhang kondisyon sa puso at kinailangang operahan sa ibang bansa. Isang pamilyang sanay sa kapangyarihan ang biglang napunta sa isang laban na hindi kayang kontrolin ng impluensya, ang laban para sa kalusugan at buhay. Sa kabutihang palad, naging matagumpay ang operasyon ni Mikey. Pagsapit ng 2026, maayos ang kanyang recovery. Ngunit kasabay nito, tila tuluyan na rin siyang lumayo sa politika. Ngayon mas makikita siya sa golf course, aktibo sa junior golf program sa Pilipinas, tumutulong sa mga batang atleta at nag-o-organize ng mga qualifying events para sa international tournaments. Isa itong malaking pagbabago mula sa mundo ng kapangyarihan patungo sa mentorship at sports development. Hindi rin siya tumakbo noong 2025 elections. Wala siyang hawak na posisyon ngayong 2026. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, isa na lamang siyang pribadong mamamayan. Maraming nagsasabi na ang kanyang paglayo sa politika ay dahil sa 4 na bagay: kalusugan, pagbibigay daan sa kanyang ina, pagod sa kontrobersya, at personal na kagustuhan na mamuhay ng tahimik. Ngunit kahit tahimik siya ngayon, hindi pa rin nawawala ang kanyang pangalan sa usapan. Sa Pampanga, marami pa ring naniniwala sa kanyang nagawa. Sa national level, nananatili ang kritisismo. Sa social media, isa pa rin siyang simbolo ng political dynasty. At ngayon, ang tanong, babalik pa ba siya? Sa politika ng Pilipinas, bihira ang tuluyang nawawala. Lalo na kung galing ka sa makapangyarihang pamilya. Posibleng pahinga lang ito. Posibleng paghahanda. Posibleng pagbabalik. Pero sa ngayon, malinaw ang isang bagay. Pinili ni Mikey Arroyo ang kalusugan, pamilya at katahimikan kaysa sa ingay ng kapangyarihan. Isang lalaking ipinanganak sa politika, dumaan sa showbiz, umangat sa kapangyarihan, nasangkot sa kontrobersya, nagkasakit at ngayon, namumuhay ng mas tahimik kaysa dati. Ang tanong para sa lahat, mas mabuti ba na manatili na siyang tahimik at malayo sa politika? O may babalikan pa ba siyang papel sa hinaharap? Dahil sa Pilipinas, ang kapangyarihan ay hindi laging nawawala, minsan nagpapahinga lang.